Binabanata na naman po at nababash si Governor Vilma Santos Recto ng Batangas dahil sa ipinupukol na issue sa kanya sa ayuda ng mga kapitan. Ito nga lang pong weekend ay lumabas din at pumutok ang isyong yan na di umano pinersonal ni Ate V ilang kapitan at ilang barangay dito sa Batangas na ayon kay Congressman Leonardo Leviste, ipinatawag ni Governor Vilma Santos yung mga kapitan at hindi binigyan ng ayuda na nagkakahalaga ng 200,000 bawat isa. Dahil 84 barangays daw yan, sabi ni Congressman Leviste ay may mga kapitan di umanong lumapit sa kanya at nagreklamo na may tampo raw kasi sa kanila si Governor V dahil sa di umano'y pagkatalo ni Luis Manzano sa Batangas kaya hindi sila ipinatawag. Kaya naman po hiningi natin din ang side ni Governor V. Bukod nga po dito sa inilabas niya, meron din pong mga nakarating sa aming impormasyon kung ano ba talaga yung nangyari dito sa sinasabing ayuda na to. Pero for now, ito, basahin muna natin yung sabi ni Governor V. Sabi niya, dun sa inilabas na statement, sa harap ng mga negatibo at pagsubok na nangyayari sa ating bansa, sana wag na tayong maging parte ng problema. Maging parte na lang tayo ng solusyon para sa ikabubuti ng bawat Pilipino, ng bawat Batanggenyo. Ayan. Personally po, syempre, dahil mahal natin si Gov V, hiningi natin yung kanyang side, kung ano po ba yung totoong nangyari dito. Sabi nga lang po niya sa atin, alam mo naman ang politika, ganyan. Hindi po siya direktang sumagot sa ating hinihinging paliwanag, pero may mga ipinasa po siya sa ating material na kung saan yung mga staff niya po mismo ang nagpapatunay na wala naman pong tampo si Govi dito sa mga kapitan at hindi totoong pinulitika niya o personal niya itong mga kapitan na to. In fact, isang board member po ng Batangas ang nagpapatunay na puro kasinungalingan nga daw ito nilalabas ni Congressman Leonardo Leviste, kung saan sinasabi nga may tampo lang si Governor V kaya hindi ibinigay yung mga ayuda ng mga kapitan sa Batangas. At ang paliwanag nga po dyan, sabi nga po, hindi naman sa hindi ibinigay. Kumbaga, per batch yung pagbibigay ng ayuda. At ito nga daw pong si Congressman Leviste ay pinigilan yung ibang mga kapitan na pumunta at magsumite ng mga requirements para merong panghawakan ang governor ng Batangas, di ba? Yung kanyang pamamahala, syempre. At walang nangyaring pamumulitika, lahat ay bibigyan, kaya lang pinangakuan naman po na per batch. Kung may mga nauna man at nahuli tong 84 barangay, hindi naman daw po kasi kakayanin ng isang bagsakan lang. Pero eto na nga, pinalaki na nga ni ni Congressman Leviste at binanatan si Govi at dinaan pa sa social media. Kaya naman po, ang basa po ng mga supporters ni Governor V dyan, masyadong pabida itong si Congressman Leviste sa kanyang ginagawa. Dahil kung tutuusin naman, pwedeng pag-usapan ito at pwedeng hingin muna ang side ni Governor Vilma para malinawan kung bakit nagkaroon ng mga ganitong delays. Pero hindi, tinawagan niya diretso ang ating Pangulo, inaddress niya at sabi niya pa ay maghahain siya ng resolution para magsagawa ng investigasyon kung bakit nagkaroon di umano ng hindi pagbibigay ng ayuda dito sa 84 barangays ng Batangas. Pero isipin po natin, ako personally nag-iisip ako, bakit ano ang intensyon ni Congressman Leviste para banatan ng ganito si Governor Vilma kung gayong siya mismo merong mga personal issues, di ba? At may mga kasong kinasasangkutan. At isa na nga po dyan yung worth billion peso na solar panel, di ba, na proyekto niya na inaprubahan pa nung panahon ni Pangulong Duterte. At kung susuriin lang po natin, di ba, yung sitwasyon, bakit hindi ito ang kanyang dapat sagutin? Sinasabi niyang 200,000 na ayuda ng bawat kapitan sa 84 barangays ng Batangas. Di ba? Kung i-compare natin yung sinasabing 200,000 ng 84 barangays dito sa billion-billion project niya ng solar panel, hindi ba dapat ito muna ang harapin at sagutin ni Congressman Leviste? Pero dahil nga po gusto niyang i-divert ang issue, gusto niyang magpabida, lalo na nga po ang kumakalat dyan sa Batangas, ay may balak daw itong si Congressman Leviste na tumakbong next governor ng Batangas sa 2028.